Ilang buwan nang sinusubukan ni na Vladimir Putin at mga kasamahan niyang baguhin ang kwento tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ang digmaan ay tungkol sa dalawang panig, kung saan ang Russia ay malaki, dominante, at halos mananalo na. Habang ang Ukraine ay bumabagsak sa harap ng lakas ng unang panig. Kailangang ideklara ng Ukraine ang kapayapaan anuman ang mga kondisyong ialok ng Russia. Gusto ni Putin na isipin ng mundo na sasakupin ng Russia ang natitira pang bahagi ng bansa. Magandang maliit na pantasya ito para sa Russia na inimbento ni Putin, pero hindi ito nagpapakita ng totoong nangyayari sa digmaan. Ang realidad ay bumabagsak ang harapan ni Putin dahil ang hukbong Ruso ang siyang nabubuwag. Hindi ito ayon sa plano ni Putin na linlangin ang iba na ang sabayang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay magdudulot ng mabilis na tagumpay at teritoryo. Inangkin ng Russia ang pagbagsak ng mga lungsod tulad ng Pokrovsk, Siversk at Kupiansk. Ilan dito ay bago dumating ang mga sugo ng United States sa Moscow noong unang Disyembre. Ginawa ang mga pahayag na iyon para palakasin ang maling kwento na nangunguna ang Russia at tinitiis lang ng Ukraine ang tuloy-tuloy na unos habang humihina ang depensa nila. Ang totoo, nakatayo pa rin ang tatlong lungsod na iyon. Sa iba, nakakabawi pa ang Ukraine ng teritoryo. Bumubuo ang Russia ng maling kwento ng tagumpay dahil naniniwala si Putin na ang pagkapanalo sa mga lungsod ay magpapalakas sa kaniyang posisyon sa negosasyon para sa kapayapaan. Maaaring ipagmalaki ni Putin ang pagbagsak ng depensa ng Ukraine hanggat napapanatili niya ang kanyang kasinungalingan. At maraming tao ang alam ang ginagawa ng leader ng Russia. Isa sa mga taong iyon ay si Colonel Jan Mayak na siyang hepe ng staff ng Estonian Defense Forces. Noong Disyembre, 15 sinabi ni Mayak na ang mga operasyon sa impormasyon at cognitive domain ay nakatuon sa pag-impluensya sa kanluran at United States. Ang layunin ay lumikha ng maling kwento na ang harapan ng Ukraine ay malapit ng bumagsak. Sabi pa ni Mayak, gusto ni Putin na kumbinsihin ang kanluran, lalo na ang United States, na wala ng rason suportahan ang Ukraine. Sinubukan ng kanluran at nabigo ang Ukraine. Kaya maaring tanggapin na lang ng kanluran ang kanilang pagkatalo at bawiin ang lahat ng suporta na ibinibigay nila sa Ukraine. Kung hindi mangyari iyon, mas malulugi pa ang United States at Europa habang malapit ng magwagi ang Russia. Pangalawang layunin ni Putin ang gamitin ang kalamangang nakuha niya mula sa di umano'y pagsulong ng Russia sa negosasyong pangkapayapaan. Ayon kay Kremlin spokesperson Yuri Ushakov, si Putin mismo ang nagsabi nito noong Disyembre. Ayon kay Ushakov, naimpluwensyahan ng tagumpay ng hukbong Ruso sa labanan kamakailan ang pag-usad ng negosasyon. Bago pa niya idagdag, ang tagumpay ng ating mga sundalong Ruso ay nagbigay daan sa mas angkop na pagtatasa ng mga dayuhang katuwang ukol sa kasunduang pangkapayapaan. Hindi isinasaalang-alang ni Putin ang katotohanan. Siya ang namumuno sa isang militar. Sobra-sobra yan. Ayon sa United 24 Media noong Setyembre, mula Enero hanggang Setyembre 2000 at 25, umabot sa higit 1,000 at 200 kilometro kwadrado ang mga tagumpay nito. Ang pagsisinungaling tungkol sa mga tagumpay sa labanan ay hindi na bago para sa Kremlin. Dahil ang mga kasinungalingang ito ay nagpapalakas sa kwento na gustong likhain ni Putin tungkol sa pagiging military superpower ng Russia na dapat daw ay ganoon. May malaking problema. Hindi tumutugma ang kwento sa totoong nangyayari sa digmaan. Nabubunyag na ang mga kasinungalingan ng Russia at kitang-kita na humina ang mga opensibang ipinagmamalaki ni Putin. Dahil sa tindi ng sitwasyon, handa na ang mga sundalong Russian na mabiktima ng mga kontra-atake ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong Disyembre, 15 base sa pagsusuri ng Institute for the Study of War upang ipakita na ang mga sundalong nasa unahan ng Russia ay malayo sa pagiging nangingibabaw na puwersa. Kabaligtaran pa nga dahil ang mga sundalong iyon ay pagod na, kulang sa kagamitan, at nagsisimula ng bumigay habang hinihiling ni Putin na panatilihin nila ang sabay-sabay na opensiba na hindi naman nila kayang panatilihin. Nahaharap din ang mga sundalong Ruso sa posibleng pag-atake sa natitirang Donetsk Fortress Belt kapag bumagsak ang Pokrovsk. At lalo lamang nitong mauubos ang mga Ruso habang patuloy na pinapalawak ni Putin ang linya ng labanan. Hindi na nanalo ang Russia. Tiyak na hindi sa antas na sinasabi ni Putin. Binibigyang diin ng Institute for the Study of War
ang tunay na nangyayari sa Ukraine sa pagtatasa nila sa opensiba ng Russia noong Disyembre 14. Ayon sa Institute for the Study of War, malamang na mahirapan ang mga puwersa ng Russia na mapanatili ang layunin ng Kremlin na maramihang opensiba sa iba't ibang direksyon dahil sa matagalang gastos sa kagamitan at tauhan, kaugnay ng pahayag ng Russia ng dominasyon at mga plano nito sa Ukraine. Iniulat ng institusyon na nakatulong ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa sektor ng langis at militar ng Russia sa pagpapahina ng mga opensiba ni Putin. Mahalaga rin na pinipilit ng Russia ang sarili sa maraming harapan para mapanatili ang mga ginagawa nito sa matagal na panahon. Walang mas malinaw pa rito kaysa sa mga labanan para sa mga pamayanan ng Ukraine na Oleksandrivka at Hulipol. Sa parehong mga rehiyong ito, halos mabuwag na ang mga unit ni Putin sa pagkapuwersa, sa pagsakop ng mga pamayanan, at magtatagumpay lang kung mapalalakas ng karagdagang sundalo na hindi kayang ipadala ng Russia. Ayon sa pagtatasa ni Konstantin Mashevets, taga-masid militar ng Ukraine, itinampok ng Institute for the Study of War na ang Russian Eastern Grouping of Forces ang kumikilos sa dalawang direksyong ito. Kailangan ng grouping of forces na mag-regroup at kumuha ng dagdag na tropa at kagamitan mula sa ibang operational na direksyon para maipagpatuloy ang opensiba sa direksyon ng Hulipol. May dalawang paraan lang para mangyari ito. Pwedeng paliitin ni Putin ang frontline, pero masisira nito ang kwento na gusto niyang buuin. Hindi pwedeng ang Ukraine ang bansang bumabagsak sa lahat ng panig, lalo na kung ang Russia ang siyang nagpapalit ng mga linya ng labanan. Hindi tugma ang mga detalye, kaya nabubunyag agad ang kasinungalingan ni Putin, kaya malabong paliitin pa ito. Ang isa pang option ng Russia ay kumuha ng mga sundalo mula sa ibang unit. Ayon sa Institute for the Study of War, tinataya ni Mashevets na maaaring ilipat ng mga puwersang Ruso ang bahagi ng 36 THEAD at 29 THEAD Combined Arms Army Eastern Military District mula Oleksandrivka patungong Area of Responsibility ng 5 THEAD Combined Arms Army S sa mga susunod na linggo, ayon sa ulat. Halata ang problema. Parang ninakawan ni Putin si Pedro para bayaran si Pablo. Sa madaling salita, kailangan pang pahinain ni Putin ang Russia sa harapan ng Oleksandrivka kung gusto niyang mapanatili ang lakas ng kasalukuyang pag-atake ng Russia sa direksyon ng Hulipol. Iyan ay maliit na halimbawa ng mga problemang kinaharap ngayon ng Russia na sila rin ang gumawa. Pagsapit ng Setyembre, umabot na sa 1,200 at 50 kilometro, 800 milya. Ang lawak ng harapang iyon. Bawat milya, sinusubukan ng Russia umatake sa matibay na depensa ng Ukraine. Kaya nagiging 800 milyang gilingan ng karne. Ayon kay United States Secretary of State Marco Rubio, 10,000 sundalong Ruso ang nalagas sa unang kalahati ng taon. Mas dumami na ngayon ang bilang. Marahil doble pa. Kaya lumalala ang problema ng pagkaubos. Hindi kayang patuloy na mawalan ng mga sundalo ng Russia sa ganitong bilis habang pinananatili ang napakalawak na frontline. Kailangang may isakripisyo. Hindi pumayag si Putin kaya naglabas ang Kremlin ng maling kwento tungkol sa Ukraine. Tinukoy ni Dargens ang kwentong ito sa isang artikulo noong Disyembre 15 at sinabi niya ito roon. Napilitan na lang ang Russia na hingin ang teritoryong gusto nito mula sa Ukraine dahil alam nitong hindi niya kayang kunin ang teritoryong iyon sa pamamagitan ng dahas. Kailangan ng mas maraming sundalo at kagamitan para magtagumpay ang maliit na pag-usad ng Russia. Wala sa mga ito ang dumarating sa bilis na kailangan ng Russia. Pwedeng magtagumpay ang Russia sa ilang lugar sa pamamagitan ng pagpapalit ng front, gaya ng nabanggit. Pero mababawasan noon ang kwento ng Russia at pwede ring bigyan ng mas maraming tsansa ang Ukraine na palakasin ang depensa at gumawa ng kontra-atake. Walang panalo ang Russia sa sitwasyong ito. Lumitaw ang sitwasyon dahil sa ilang issue, kabilang ang matinding kagustuhan ni Putin na suportahan. Isang naratibo lang na hindi tumutugma sa totoong labanan. Isa pang issue ng Russia ay hindi tumatagal ang kanilang mga network ng lohistika sa Ukraine at Russia. Sa lohika, ang kakulangan sa lohistika ay nagdudulot ng bagsak na supply. Kaya nagkukulang ang tropa at kagamitan. Balikan natin ang Kupiansk. Ang lungsod na sinabi ng Russia na kontrolado nila bago makipagkita si Putin sa mga sugo ng United States sa Moscow. Ginagawang sentro ng kwento ni Putin ang Kupiansk. Gayunpaman, isa rin itong lungsod na humaharap sa mga problema sa supply line
na sumasalungat sa kwento na yon. Noong Disyembre, 14 iniulat ng Kiev Independent na kinumpirma ng 429 Death Separate Drone Regiment ng Ukraine, Achilles Regiment, ang pagkasira ng pipeline na ginagamit ng Russia para magpadala ng sundalo at kagamitan sa Kupiansk. Tinawag ang pipeline na ligtas na ruta ng Russia para mag-ipon ng lakas at iwasan ang putukan sa Ukraine. Ngayon nasira na ito at nahihirapan na ang mga puwersa ng Russia na sumasakop sa Kupiansk. Pinalibutan ng Ukraine ang hanggang 200 sundalo sa lungsod at nagsasagawa ng kontra-atake sa Kupiansk na nagdudulot ng maraming sugatan at patay. Naglabas kami ng detalyadong ulat tungkol sa Kupiansk sa channel, kaya tingnan ito kung nais ninyong malaman pa. Ipinapakita ng nangyaring kapahamakan sa Kupiansk kung gaano kahina ang mga pahayag ng Russia ukol sa kanilang tagumpay. Kahit pa may mga tagumpay silang tulad ng inaangkin ni Putin, ang mga tagumpay ay nakadepende sa mahina at marupok na lohistika, lalo na kapag may problema sa supply chain. Tulad ng nangyari sa Kupiansk, nabawi ang mga tagumpay ng Russia at bumalik ang Ukraine na may lakas laban sa mga pagod na tropang Ruso na wala ng tsansang makatanggap ng supply. Kung ililipat natin ang pananaw sa mismong Russia, matutuklasan natin na ang kanilang mga problemang lohistikal ay hindi lang limitado sa sinakop na Ukraine. Ayon kay Jeff Horn sa isang artikulo sa Riddle noong Disyembre, 12 bumababa na ang kalagayan ng mga rails ng tren ng Russia kahit hindi ito agad halata. Mahalaga ito dahil ang mga riles ng Russia ang susi sa lahat ng galaw ng bansa. Sa loob o may kaugnayan sa digmaan sa Ukraine, matagal nang itinuturing ng estado ng Russia na mahalaga ang transportasyon, lalo na ang mga riles ng tren, para sa kanilang seguridad, ayon kay Horn. At may magandang dahilan, dadamdang dahilan kung bakit milyong-milyong toneladang kargamento, kabilang ang mga kagamitang mahalaga sa pagsisikap ng Russia sa digmaan, ang inililipat sa loob ng Russia at papunta sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng riles ng tren. Sabi ni Horn, ang kondisyon ng mga riles ng tren sa Russia bawat taon ay barometro ng kalusugan ng bansa. At ang mga riles ng tren na iyon ay nasa critical na kalagayan. Itinatampok ni Horn ang estado ng Russian Railways, na pagmamay-ari ng gobyerno at monopolyo ng tren sa Russia. Hindi maganda ang monopolyo, pinatutunayan ng mga numero. Noong Agosto 2025, bumagsak ang kita sa 27 bilyong rubles. 76% na pagbaba. Pagsapit ng Oktubre, opisyal nang nagtatala ng pagkalugi ang kumpanya. Ayon sa mga kanluraning source, may 51 bilyong utang ang Russian Railways at wala pang malinaw na solusyon, sabi ni Horn. Laging kumikita ang kumpanyang ito bago salakayin ni Putin ang Ukraine. Ang pagbagsak ng kita ng Russian Railways ay nagpapakitang mas kaunti ang operasyon at maraming nakatinggang kargamento. Ang mga bagon ay nagdadala ng lokal na kargamento at ilang kagamitang militar, ngunit mas kaunti na ang mga ito. Nakakaapekto ito sa lohistika ng digmaan ng Russia at Ukraine, pati na rin sa pagkawasak ng mga supply chain sa sinakop na Ukraine. 2 beses ang problema. Mas kaunti ang naipapasok na kagamitan ng Russia sa Ukraine at ang mga kagamitang nakakarating sa bansa ay kadalasan hindi umaabot sa dapat nitong puntahan. Ibig sabihin sa mga frontline o kaya naman ay nahuhuli. Dahil dito, sobrang pagod na ang mga tropang Ruso kaya bumabagsak sila bago pa man dumating ang mga kagamitan. Ito ang ibig sabihin ng pagiging labis na nipis ang puwersa. Kaugnay pa rin sa tema ng kagamitan ng Russia, makikita sa buong digmaan sa Ukraine ang ebidensya ng mga problema sa lohistika ni Putin. Iniulat ng The Telegraph noong Nobyembre, 29 na ipinapadala na sa labanan ang mga tropang Ruso sa direksyon ng Lyman. Walang mga pangunahing pangangailangan na dapat mayroon ang sinumang sundalo na nag-ooperate ng naglalakad. Wala kang makikitang helmet at bulletproof vest sa maraming unit ng Ruso na umaatake sa mga posisyon sa Lyman. Kaya natural na napupuruhan ng mga drone ng Ukraine ang mga sundalo. Kahit na nahihirapan ang Russia sa ekonomiya ngayon, hindi pa ito umaabot sa puntong hindi na nila kayang gumawa ng mga ganitong pangunahing kagamitan. Ang problema nila, hindi agad na ipapadala ang mga gamit sa harapan para sa tuloy-tuloy na pag-atake na inuutos ni Putin. Dahil sa problema ng supply line ng Russia, napilitan silang maghanap ng kakaiba at nakakatawang solusyon. Dahil sa malalaking pagkalugi sa kagamitan, na nangangahulugang pagkasira ng hindi mabilang na mga tangke at armored vehicles, napilitan ang Russia na gumamit ng mga asno
para maghatid ng bala. Ayon sa National Security Journal na nag-ulat noong Oktubre 2000 at 25 tungkol sa Russia, umaasa na sa mga hayop na panghakot para ilikas ang sugatang sundalo mula sa mga lugar na puno ng drone ng Ukraine sa paligid ng mga syudad na nakuha ng Russia. Wala namang depensa ang mga asno laban sa drone. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay na sanay naligtas kung sa hayop umasa ang kanilang paglikas, hindi sa kagamitan. Nakakatawa dahil sa mga problemang logistical at kakulangan sa gamit. Mas kaunti ang nawalang kagamitan ng Russia noong Setyembre 2025 kaysa dati. Ayon sa iStories, nabawasan ang pagkawala ng mga tangke, armored personnel carrier, at iba pang sasakyan. Hindi ito dahil sa galing ng taktika ng Russia, kundi dahil naubusan na talaga sila. May mungkahi na nag-iipon ang Russia ng kagamitan sa sarili nitong teritoryo. Ngunit magkaiba ito sa paggamit ng mga iyon. Nag-iipon ang hukbong Ruso ng kagamitan. Ngunit ayon sa isang hindi nagpakilalang eksperto, kailangan ng dalawang kondisyon para magamit ito ng epektibo. Una, kailangan ng isang tagumpay sa depensa ng Ukraine. Pangalawa, dapat may bukas na lupain sa likod ng mga posisyon ng AFU. Sabi ng iStory, walang tagumpay kaya nawawalan ng saysay ang pangalawa. Ang pagbagsak ng frontline ng Russia at mahinang lohistika ay nagiging dahilan na hindi mapakinabangan ng mga puwersa ni Putin ang naipong kagamitan. Gayunpaman, tulad ng sinabi namin, hindi babawasan ni Putin ang frontline or sisirain ang sariling kwento. Iuutos niya sa kanyang sundalo na ituloy ang laban kahit maraming problema sa lohistika at gamit ng Russia sa pagpasok sa Ukraine. Kasama sa agenda ng Russia ang Donetsk Fortress Belt kapag bumagsak ang Pokrovsk. Gayunpaman, sa belt na iyon, mas matinding depensa ang haharapin ng Russia kaysa sa dati sa lungsod na 18 buwan na nilang inaatake. Hindi handa ang Russia sa laban, lalo na sa kalagayan ng kanilang militar ngayon. Ayon kay Mashevets, ang opensiba sa Fortress Belt at kuta ng Sloviansk at Krematorsk ay mangangailangan na italaga ng militar ng Russia ang kanilang tropa at kagamitan mula kanluran, timog at gitnang GOFs. Sabi ng Institute for the Study of War sa ulat ng kampanya, hindi madidistract ng mga puwersang Ruso sa ibang direksyon gaya ng Velki, Burlik o Orakiv. Muling nakikita ang kailangang paliitin ang harapan na di tinutugunan ni Putin. Iugnay ang pagtanggi na paliitin ang linya sa kasalukuyang problema ng depensa, industriya at ekonomiya ng Russia. Makakakuha ka ng resipe ng sakuna kapag nakuha ng Russia ang Pokrovsk at subukang umabante pa pati mga problema nila roon. Magpatikim kung ano ang mangyayari sa pagod na puwersa ng bansa kung susubukan nilang kunin ang natitirang Fortress Belt. Noong Oktubre, nagtala ang Ukraine ng halos 25,000 drone kills laban sa Russia, karamihan sa Pokrovsk area. Ayon sa The Moscow Times. Ayon kay David Axe ng Trench Art, tinatayang 10,000 sundalo ang nawala sa Russia sa pagtulak sa Pokrovsk mula Enero hanggang Setyembre 2025. Libo pa ang namatay o nasugatan sa Pokrovsk bago magsimula ang taon. Ngayon, naghahanda si Putin harapin ang natitirang Fortress Belt na may dalawang malalaking pinatibay na lungsod gaya ng, kung hindi man mas mahusay, kaysa sa Pokrovsk. Dagdag dito ang maraming pamayanan, malalayong minahan, mapanganib na drone areas, at iba pang hadlang bago masimulan ang pag-atake sa Fortress Belt. Ang pagkalugi ng Rusya sa Pokrovsk ay maliit kumpara sa pagtatapos ng kampanya sa Fortress Belt. Iyan ay kung kayanin pa ng pagod na tropa ng Rusya tapusin ang kampanyang iyon, na ayon sa United 24 Media ay malabong mangyari. Sa isang ulat noong Disyembre 9, sinabi ng outlet na ang rehiyon ng Donetsk ay isa ng siksik na network ng mga military fortifications na umaabot ng 12 kilometro, gaya ng malinaw na ipinapakita sa mga mapa. Ang mga linya ng depensang ito ay magkakapatong sa buong rehiyon. Marami sa mga ito ay nakapwesto sa mas mataas na lugar. Mahihirapan ang puwersa ng Rusya tumagos sa depensa ng Donetsk kung totoo ang lakas nito, ayon kay Putin. Pero ang pagod, kulang sa gamit, at wasak na puwersa ng Rusya na napapaatras sa iba't ibang frontline ay walang laban sa Fortress Belt. Hindi mangyayari yon kailanman. Kung mangyari, patunay lang ito sa sinabi ni Putin tungkol sa tagumpay ng Rusya. Sa kasalukuyang bilis,
aabutin pa ng hindi bababa sa 2 taon. Kinakailangan pa ang daan-daang libong buhay at libu-libong kagamitan para malampasan ang kuta ayon sa United 24 Medias, at iyan ay kung ipagpapalagay na kayang mapanatili ng Rusya ang lakas ng mga pag-atake na nakita natin hanggang ngayon. Pero sa dami ng problema ng bansa, mukhang hindi iyon posible. Ang nagkakawatak-watak na militar ng Rusya ay hindi susuporta sa kwento ng Kremlin. Maaring magdulot ang Fortress Belt ng pagbagsak ng likod ng militar ng Rusya. Napag-usapan na natin ang naghihintay sa pagod na puwersa ni Putin lampas sa Pokrovsk. Para malaman kung gaano kahirap para sa Rusya sakupin ang Donetsk at Donbas na hinihingi ni Putin mula sa Ukraine, panoorin ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita tungkol sa totoong sitwasyon sa Ukraine na tinatago ng Rusya. At salamat sa panonood.